Mga kayubi sa Usapang Balas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay talakayin natin ang isang komplikadong legal na tanong. Anong mga posibleng legal na responsibilidad pwedeng harapin ang ating magiting na senador na si Rodante Marcoleta, na kung saan nagpakita siya ng isang peking saksi, peking affidavit, maling testimonya sa isang pagdinig ng Senado tungkol sa mga programa sa pagkontrol ng baha. Hindi ito isang simpleng usapin. Mayroon itong ilang magkakaugnay na legal na konsepto. Merong pananagutan dito ang mambabatas na nagpipresenta ng maling impormasyon or peking testigo. Unang-una, kailangan nating isaalang-alang ang legal na kahulugan ng isang peking saksi at maling testimonya. Alam kaya ni Senator Marcoleta na nagpapakita siya sa Senado ng isang taong nagsisinungaling o magsisinungaling o magpapakita ng gawa-gawang ebidensya. Invento files ang ginawa. Yan ang mahalagang tanong. Ngayon, pag-usapan natin ang paghadlang sa hustisya. Kung tawagin natin sa English, obstruction of justice. Kung alam ni Senator Marcoleta na magsisinungaling ang saksi o na ang affidavit ay gawa-gawa lamang at ang kanyang intensyon ay iligawan Senado at sirain o impluwensyahan ang pagdinig, maaari itong mahulog sa ilalim ng paghadlang sa hustisya. Ang paghadlang sa hustisya ay isang malawak na termino. Ngunit karaniwang nangangahulugan ito ng panghihimasok sa wastong pangangasiwa ng batas. Akto lang na panliligaw ay trabaho yan ng aso eh. Liligaw yung pusa do sa kanto. Di ba? So pagkatapos ay mayroong issue ng perjury at subornation of perjury. Ang perjury ay pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Ang subornation of perjury ay pagkumbinsi sa ibang tao na magsinungaling sa ilalim ng panunumpa. Kung aktibong hinikayat o kinumbinsi ni Senator Marcoleta ang isang saksi na magbigay ng maling testimonya, maaari siyang managot para sa subornation of perjury. Hindi mo makikita sa libro yan. Yan ay kombinasyon ng Article 183 at 184 na Revised Penal Code. Walang express definition at pagkakatalaga ng batas na yan sa Penal Code. Ang affidavit ay isa pang mahalagang bahagi. Ang affidavit ay isang sinumpaang pahayag. Kung ang ipinakita na affidavit ay malinaw na mali at alam ito ni Senator Marcoleta na ito ay mali, maaari siyang managot para sa pagpapakita ng maling ebidensya. Trabaho ng abogado na reviewin lahat ng dokumento at ebidensya before the presentation of the witness and the evidence. Pag di mo alam yan, eng-eng ka. Mahalaga rin na tandaan na ayon kay Marcoleta, hindi kinakailangan ng Blue Ribbon Panel na tukuyin kung nagsisinungaling ang mga resource persons. Hindi ba kailangan yon? Grabe. Dahil ang responsibilidad na yun ay nakasalalay sa korte. Sa korte lang. Any administrative, legislative, quasi-judicial body, kailangan mo ayusin yan. Sinabi niya na tatanggapin ng panel ang anumang pahayag mula sa isang saksi
sa pag-unawa na anumang sasabihin nila ay dapat ang katotohanan. Ngayon, habang totoo na ang mga korte, ang huling nagpapasya sa pagkakasala, ang pananaw na ito mula kay Senator Marcoleta ay nagdudulot ng malaking pag-aalala tungkol sa panel ng Senado sa mga pagdinig. Korte lang ba may responsibilidad dyan? Kung ang komite ay tatanggapin lamang ang lahat ng sinasabi ng isang saksi nang walang tanong, binubuksan nito ang pinto para sa maling impormasyon at manipulasyon na posibleng humantong sa mga depektibong batas. Sabi ko nga kanina sa usapang batas, kung ganyan ang mangyayari, hindi nagsasayang tayo ng pagod, pera dyan sa Senado. Nag-iimbestiga ka, alam mo naman nagsasinungaling yung tao, pagkatapos hinahayaan mo. Anong klaseng investigasyon yan?